Good morning, good afternoon, good evening kung saan ka mang sulok sa mundo kaibigan. I wish you well. Alrighty kaibigan, it's just another beautiful day. Napakagandang umaga kaibigan. Malamig na ang sarap ng sa araw. Okay, so whatever we do, before natin simulan yung ating episode kaibigan, huwag natin kalimutan, be grateful. Okay, ano yung topic natin ngayon kaibigan? But welcome to the Calzada University first kaibigan. Ngayon wala tayo sa parking, nasa Calzada University tayo. Okay, so ano yung topic natin ngayon kaibigan? Itong law of manifestation, ito yung expertise ni Neville Goddard kaibigan. Ano tong law of manifestation? So, yung manifestation kaibigan, hindi to bagong sa atin, hindi to bagong word sa atin. Ano tong manifestation? But it could be hindi to parang parang binaliwala mo lang tong manifestation na word. Narinig mo na to pero binaliwala mo lang to. So actually sa experience ko, narinig ko na to dati pero di ko kung ano talaga tong manifestation, ano ba tong purpose niya, or kung i-dig mo siya deeper. So later on nung palagi akong nagbabasa, nakikinig ng mga motivational manifestation, nag-start akong magbasa ng ibang ideas sa mga old books, mga expert na pwede pang magagamit yung mga principle at law nila ngayon, na mayroon pala tayong mga old belief din na pwede nating i-cut pag yung mga belief na yon is hindi na nagsiserve sa atin. So anyway, yung topic natin ngayon kaibigan is i-explain natin to ng kunti, ano tong law of manifestation kaibigan. Kasi itong manifestation na word very common, but it could be dinadaan-daanan lang natin, hindi natin siya binigyan talaga ng pansin. Ano tong purpose nitong manifestation? Wow! Kasi kaibigan, dito lang natin tumututunan sa Calzada University, at it could change our life, it could change our mindset, how kung ano yung gusto nating makukuha, kung ano yung gusto nating goal. It start with this law of manifestation. So pwede natin tong paganahin daw to kaibigan, itong law of manifestation. So ano to? Okay, ang law of manifestation kaibigan is parang sinimulate natin yung events or pangyayari or yung bagay na andyan na siya, nare-receive na natin or nangyayari na siya kahit hindi pa siya nangyayari. Wow! So balikan natin, okay? So kibale, anything na mayroon kang gusto or anything na gusto kang bagay na makuha or gusto kang you want to become something, itong law of manifestation kaibigan is sinasimulate mo na siya sa mind mo. Sinasimulate mo na sa mind mo kahit hindi mo pa siya na-receive. So, bakit daw ito powerful kaibigan? Ano yung epekto nito? So, mayroong study kaibigan na yung mind natin, yung brain or subconscious mind natin kaibigan, hindi siya maka-identify if it's a reality or it's just an imagination. As long as na-feel or ano yung palaging pinifeed natin sa subconscious mind natin, akala niya totoo yun. For example, nagdadrive ka ng lumang, kahit kalabaw lang kaibigan, okay? But in your imagination kaibigan, nagdadrive ka ng napakagandang kotse, BMW, Lamborghini, kung ano man yung, depende kasi sa tao kung ano yung gusto mo. So iniisip mo na nagdadrive ka ng Lamborghini kahit kalabaw lang yung or kabayo yung sinasakyan mo, but your subconscious mind kaibigan, pag yung feel mo kaibigan, pag ini-imagine mo na yung manubila Lamborghini talaga to, anything Lamborghini, yung subconscious mind mo daw kaibigan, hindi niya ma-identify kasi yung experience mo na pinifeel mo, hindi niya ma-identify if it's a reality or it's just an imagination. So nag-a-accept lang siya nga ikaw nagda-drive ka ng Lamborghini kasi yun yung ina-imagine mo. Okay, so yung effect ng kaibigan is once nire-receive mo or ina-act mo as andyan na kahit wala pa yung bagay, since naniwala yung subconscious mind natin na ikaw yun, andyan ka na sa bagay na yan na or sa place ngayon na yan. So yung subconscious mind natin, siyempre di natin daw yan alam kaibigan, slowly na your action will also slowly change. Okay, so later on it could be very weirdo to kaibigan na i-practice mo kasi minamanip or pinapractice mo yung bagay kahit hindi pa nangyayari, but later on daw kaibigan, hindi lang to isang one time, hindi to itong manifestation kaibigan is not a one time event, it should be an everyday event. So palagi mo siyang sinasimulate yung bagay na kung ano man yung bagay na yon or ano man yung gusto mong
mangyari sa'yo. It could be, for example, gusto kong maging pulis or maging doktor, but sa tindig mo, sa suot mo, sa mind mo, ilagay mo na ikaw ay isa ng pulis or isang doktor o isang sundalo. So later on, kaibigan, pag araw-arawin mo yan, kaibigan, your thoughts will become your action. Okay, so kung ano yung palaging nasa thoughts natin, it will become our action, our thoughts, our action, and it become our reality, kaibigan. Okay, so hindi to one time event. Sabi ni Neville Goddard, it's an everyday to na practice, kaibigan. So for example, gusto may isang bata, gusto niya magiging police or sundalo. So pag i-apply niya itong law of manifestation, it could be hindi siya aware or unconscious siya na pwede na pagpalagi niya palang ini-imagine yung sarili niya na magiging pulis siya or sundalo siya, it will become his reality. So the way he act, the way he the way he talk, he act like a soldier. Okay, so di mo alam, kaibigan, na it could move people, it could move events, opportunities, kaibigan, or circumstances para lang makuha yung goal mo. It could be may isang tao lang, paglaki ng bata, may isang tao lang doon na magsasabi, okay, sponsor kita sa sundalo. That's the start, kaibigan, na kahit hindi mo kakilala, iba-ibang tao, there's a power beyond us, kaibigan. Okay, yung Panginoon, kaibigan, hindi natin kahit anong kaibigan, pwede niyang i-move. Okay, pwede niyang i-move. Kailangan lang tayong mag-tap, kaibigan. Yung imagination na doon, kailangan mag-tap sa power above us or beyond us, kaibigan. Kasi hindi natin to, pag tayo lang daw, kaibigan, yung power natin is not enough, but we need to enable our imagination. Once we enable our imagination, yung frequency natin, kaibigan, we open up to the universe, kaibigan, na we are ready. I-act natin doon na nangyayari na. Okay? Yun yung pinaka-importante talaga, na i-act natin sa sarili natin na nangyayari na yung gustong bagay natin. So ito yung law of manifestation. So hindi ko to narinig sa elementary at college anong purpose nitong law of manifestation, kaibigan. Napakalaking bagay pala to sa atin, kaibigan. Kasi imaginin mo nga kung it could be gusto mo ng health, wealth, relationship, friendship, career, anything na gusto daw nating i-manifest, kaibigan, is ano natin yung subconscious mind na i-train natin na nangyayari na. Okay, nangyayari na, you are that person now, and you speak at that person now, you act at that person now. So kahit pa para kang baliw or pag nila, bakit ka ganyan ka magsalita or ganyan ka mag so because that's what the person you want to become, but slowly everyday mo yang gagawin. So di mo daw yan mapansin, your world will shift, kaibigan. Okay, di mo mapapansin na it could you would attract people, you would attract opportunities. May mga oportunidad na lalapit sa iyo para lang ma-commit yung goal na yan or yung gusto mo na you want to become, because that's the power daw, kaibigan, of our imagination. Because anything, sabi ni Neville Goddard, anything starts with imagination. Walang na-invento sa lahat ng bagay sa mundo nang hindi nag-i-imagine. Okay? Yung eroplano, kaibigan, walang naniwala na may bagay na lilipad dati, pero it starts with imagination. May brother yata yung naka-invento niya na nag-imagine sila na may paliparin natin, lumipad, may barko, lahat na na-invento, kaibigan, it starts with imagination. So that's why daw napaka-importante itong imagination natin, kaibigan, na kailangan lang natin itong enable. So mayroon daw tayong isa't isa sa atin, mayroon tayong gift. Okay, so hindi lang, mostly majority daw sa atin is namamatay lang yung tao, hindi to siya nagagamit, dormant to siya, kaibigan, hindi to siya na enable. So kung galawin natin, ipa-activate natin yung imagination natin, kaibigan. Okay, once we start this imagination process, manifestation, act as we already received. Okay, speak that we already received, as or you become that person already, kaibigan. So and you will receive it. Wow, i-try mo daw to, kaibigan. So ito yung proven na sabi ni Neville Goddard, that it could change your life, whatever you want, kung ano yung gusto mo. So iba-iba yung tao, kaibigan, iba-iba tayo ng gusto sa buhay, iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng contentment, kaibigan. So there's no wrong or right. So okay, walang wrong or right dun, kaibigan. So do what you want, or you want to become and enable this
law of manifestation, kaibigan. Wow! Mayroon na naman tayong natutunan tayo dito sa Calzada University. Gaano ka-importante itong law of manifestation, kaibigan. Importante po ito sa algebra, calculus, at saka ano pang mga mathematics sa kolehiyo, kaibigan. Okay? We're not telling that school is not good. School is good. Okay? We go to school, finish school, if possible. Then, after tayong mag-school, we keep learning. Kasi sa totoong buhay, kaibigan, most likely, iba yung scenario sa totoong buhay, kaibigan, na iba yung applicable na sa totoong buhay. Marami tayong pwede na ma-learn, na pwedeng self-help natin, kaibigan. Alright, kaibigan, hopefully hindi ko nasayang yung oras mo, and hopefully mayroon tayong natutunan ano tong law of manifestation na hindi natin pinapansin. Hindi natin ito pinapansin. Ano ba tong, ano lang yan, guni-guni lang yan, or hindi yan totoo, wala yang pangyayari. But if you are in a place right now, kaibigan, you think that you should not, hindi ka happy sa place mo kasi you think that you deserve more, na hindi dapat ito yung lugar mo ngayon, then try this law of manifestation, kaibigan, because as Noble Goddard says, any one of us is capable of this, kaibigan. Okay, capable tayo na mag-enable it. It starts with our mind, because our thoughts become our reality. Ganito na yun, kaibigan. Kung ano man yung status mo ngayon sa buhay, kung saan ka man ngayon, okay, kung ano man yung na-achieve mo lahat ngayon, or anything, kung wala kang na-achieve, it because of what's your thoughts, kaibigan. Okay, it could be maliit kang tao, malaki kang tao, payat ka, mataba ka, or anything, ano yung hitsura mo, kaibigan, but because of your thoughts, you become what you are right now, kaibigan. Okay, isipin mo, hindi daw yan lahat, kaibigan, in accident or na ano nangyari sa iyo ngayon. Okay, so it's because may purpose yan lahat. Okay, so it could be your frequency, kaya nakilala mo yung tao na yon, na may binigay sa yung opportunity na yan. Hindi yan accident, kaibigan. It's given, kasi nga yun yung hiningi mo, or yun yung frequency mo, binigayan sa power above us, kaibigan. Alright, kaibigan, hopefully hindi ko nasayang yung oras mo. I wish you well. Close your eyes, open your arms, not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world sa'yo na yan. Boom! Shakala, nagkalakala. See you next time.